A few moments later. Hello, good morning everyone. Good morning sa mga ESL teachers, yung mga supporters ko dyan sa ESL teaching. So, I'm Teacher Mark. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa nang wala ng intro-intro. So, kung mapapansin nyo, hindi na ako masyadong active ngayon sa ESL. Oh no. Kasi isa sa mga reason kung bakit hindi na ako nagtuturo sa 5-1 talk, sa ACADSOC tsaka sa RareJob, yung pinaka-main reason talaga is yung bookings. As in, grabe, sobrang tumal ng bookings. So, halos in 1 week, this experience ko this year, wala talaga akong bookings. Kaya mapapansin nyo yung mga ina-upload yung videos, mostly farming, mga guitar tutorials na lang, about real estate. Kasi nga hindi na ako active ngayon sa ESL teaching mga teachers. So pasensya na po kayo. At siya nga pala, maraming salamat. We're road to 8,000 subscribers. Sana all. Maraming po salamat sa inyong suporta. Mostly sa inyo mga ESL teachers. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. So yun, for me, ang isa kong tinitingnan na reason kung bakit mababa yung bookings or halos wala talagang bookings ngayon sa 5-1 Talk, sa RareJob, at sa ACADSOC, okay, based sa experience ko. Kasi na-hire ako ng 3 ESL company na yan. Pero iba-iba yung schedule na inaano ko sa kanila, pinaplat para hindi mag-conflict yung schedule. Yung isa sa naisipan kong reason talaga kung bakit matumal yung bookings ay yung nangyayari ngayon sa West Philippines. Kapalitan nyo naman yung mga news sa TV, sa YouTube, sa TikTok, even sa Facebook. Yung mga nangyayari ngayon, di ba? Dahil dyan sa girian ng China at Pilipinas doon sa West Philippine Sea. So, isa yan sa number 1 factor na naiisip ko kung bakit matumal yung natin, yung bookings natin. Siguro sa mga foreigners, kasi sa 5-1 Talk, may global na sila eh. Kumbaga, ma-accept na sila ng ibang lahi na pwede magturo sa kanila. For example, sa experience ko, may isang Brazilian, yung isa taga-Canada, yung isang taga-US. Yun, sa yun yung nakikita kong reason kung bakit. Mag-side comment na rin ako, no? Para maiwasan din yung gulo na yan o gera na yan. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na if we cannot beat them, let's join them. So yan lang naman yung naiisip kong simpleng paraan para maiwasan yung paparating na, alam mo na yun, gera. Simba ko, diba? Hindi maiwasan yan kasi nangyari nga sa Ukraine, di ba? Sa ibang bansa nangyayari yan. Malalaking bansa pa yun. E tayo, Pilipinas, napakalit lang natin. So, hindi malayang mangyari yun. At saka, ang dapat gamitin sana ng ating presidente ay gamitin niya yung intellectual ability niya. Gamitin yung sinabi ko, if we cannot beat them, let's join them. So, kumbaga, sa akin mga teachers, yung opinion ko lang, no? Mag-usap sila sa table, ibigay na lang natin yung West Philippine Sea. Diba? Ang importante lang naman dito ay masave lahat ng mga Pilipino. Kaysa naman magkamatayan. Okay lang pag wala tayong mga anak. May mga anak tayo, lalo na kung may 2 akong anak na babae. So yun, naisip ko sana makikinig yung presidente natin na ganun lang natin approach. We cannot beat them, let's join them. Or kasi yun yung issue din yung spirit. Sige, yan. Marami pa naman tayong lupa dito. Or di kaya kung balak nilang sakupin yung Pilipinas, okay, go ahead, sakupin nila. Basta ano lang, di ba, hindi tayo alpinin gaya ng nangyari ng World War II kung saan yung mga Chinese talaga inalipin sila ng mga Japanese. So, isa rin sa nakikita ko kung bakit ganun na lang ang galit ng China sa Amerika. Or di natin alam, even sa Japan, kasi Japan talaga yung nagpahirap talaga sa mga Chinese noong World War I at World War II. Kasi alam ko yung history ng China. At alam ko yung pinaghuhugutan nila. So yan, teacher, side comment ko na lang yan, di ba? So ano sa tingin niyo teachers yung isang reason kung bakit wala tayong bookings, di ba? Yun lang yung nakikita guys. Kasi dati, nung hindi pa nagpa-pandemic, kasi fully book ako palagi, yung sumasahod ako na ng 8,000 every 15 days. So tapos biglang dumating yung pandemic, tapos yung West Philippines issue. So ngayon, so wala ng bookings. Kaya ang ginawa ko, umuwi ako dito sa probinsya, dito sa town ko kasi may lupa ako dito na almost 1 hectares. Ngayon, dinevelop ko, tinaniman ko. Kasi inisip ko, gusto ko na lang maging self-sustainable. Yung bang mga kinakain ko, yung tinatanim ko. For example, may palayan ako, may kambingan, may mga native na manok, may mga tanim akong root crops. Yun, gusto ko lang maging self-sustainable dito kasi sa Leyte, libre yung tubig, tsaka yung kuryente hindi mahal, yung tubig hindi rin mahal kumpara sa city. So, yun lang yung sa aking teachers. So, ginawa kong video na to kasi gusto ko lang i-break yung silence kung bakit hindi na ako active sa ESL. At for me, yung main reason bakit walang bookings. So kayo teachers, sa tingin nyo, anong makakamit nyo? Sana magbigay kayo ng comment doon sa side comment ko. Kasi ang iniisip ko naman, yung mindset ko talaga is same kay Tatay Duterte. Naalala nyo yung panahon ni Tatay Duterte, grabe, ramdam mo talaga. Nung unang araw pa lang nakurubo niya, ramdam mo na yung tunay na malasakit. So sana nakikinig ko kayo, Tatay Duterte. Maraming salamat po from the bottom of my heart. At least na-experience ko magkaroon ng isang tunay na presidente ng lahat sa bansa. Hindi ko makalimutan yung gawa. Gawin nyo, tayo pala natin sa mundo. So maraming salamat.
So yun lang teachers yung comment ko about sa logo quiz natin. So pasensya na kayo dun sa side comment ko kasi related din siya sa amin, sa reason kung bakit kaya nabili na lang ng komento. Kayo, anong masasabi niyo dun sa dito sa video na ginawa ko? Pa-comment naman po sa video nito. Pa-share na din tong video na ito teachers para at least malaman ng iba yung reason. So far yun lang naman yung comment ko about that. Bago pala tayo mag-end sa video na ito, kung may mga katanungan kayo, mag-leave lang kayo ng comments about real estate kasi i-add ko na din, isa din akong real estate salesperson. Kumbaga yung trabaho ko is nagpo-focus siya sa mga land titling, pag-aayos ng mga lupain, pagsasubdivide, pagpapatitulo, pagbili ng mga properties, practice ng due diligence. So kung may mga katanungan kayo, I offer free consultation guys. Okay? Baka may plano kang bumili ng luti, lote, o farmland, at hindi alam mo ano yung mga papers na kailangan or processes, mag-message lang kayo sa akin or call me at my number nasa baba naman ng description ng video ito, or you can send me a private message teacher sa aking Facebook account. Okay? So yun lang teachers, again from the bottom of my heart, maraming salamat kasi patuloy niyo pang pinanonood yung mga videos ko. At isa din sa na-mission ko na napagtanggol sa buhay ko ay ang tumulong lalo na dun sa mga PWDs natin, yung mga sakit, tsaka yung mga senior citizens natin na pinubayaan ng kanilang mga anak, hindi na nila kayang maghanap buhay. So sila po ang tinutulungan ko. So recently, yung nakasahod ako sa YouTube, medyo malaki siya kasi inipon ko na talaga siya. So makikita niyo yung isa kong recent uploaded na video kung saan may tinulungan akong babae or si ate na may polio or di nakakalakad. Binigyan ko siya ng 65,000 pesos. Opo. Yan po nakikita niyo yung thumbnail kasi naawa ko kay ate. So siya yung pinakaunang binigyan ko ng malaking halaga kasi pang konsulta niya at pang gusto yung din niya. Kung gusto niyo makita guys yung full story or full video, pwede niyo i-check sa aking latest upload sa aking channel. So again teachers, sa aking mga subscribers na hindi naman teachers, foreigners who are not really living in the Philippines, thank you so much for your continued support and subscribing to my YouTube channel. Thank you so much. That's all for today. Bye-bye.